Hello guys, ngayong araw magsuswimming kami ng family at sasamantalin ko yung pagkakataon na para testing itong bago kong nabiling accessory sa Mini 5 Pro, itong quick release 360 propeller guard. Ganyan magiging itsura niya pag in-install mo siya sa drone mo sa Mini 5 Pro, at makikita ko mamaya kung paano ba itong i-install, paano ba itong gamitin, tsaka kung magiging useful ba ito sa Mini 5 Pro. Ito pala siya guys, na-unbox ko na siya, tapos hindi naman siya masyadong bulky. Kasya naman siya dito. Yan. Actually, kasya din siya dito sa may original na lalagyan. Yan. Tapos yung controller dito, dun yung drone, tapos dito yung battery. Tapos ang maganda sa kanya, naka-magnet siya. Yan o. Madali mo siyang maililigpit. Pagtatapatin mo lang tong magnet na yan. Basta naka-align siya. Yan. Tapos didikit siya ng kusa. Yan, pwede mo na siyang store. Napakagaang niya. Sobrang gaang. Okay, ready na. Ito yung controller natin, ito yung drone, ito yung mic, DJI Mic 3, filter, floater, ito yung tripod, Osmo Action. Kahit na wala akong pera, kahit na punta sa welcome to Galilee Wonderland. Okay, dito na tayo sa Galilee. Ito na, tatasingin ko to. So, paano tong paganahin. Ito na yung drone ko. Natanggal ko na yung mga ano niya. Okay, bali yung pagtanggal nga pala na to, simple lang naman siya. Press lang, tas twist. Ayan. Madali lang siya. Meron naman ditong indicator kung paano mo siyang ito twist para ma-lock siya eh. So, press, twist, tapos tanggal na siya. Okay, and then ito namang mga propeller guard na to. Mas madali siyang ikabit. Meron lang siyang parang clip, ano. Binutin mo lang siya. Tapos may kulay din to. So orange. Yan. Ito orange to. Ito siya sa medulo ng propeller. So orange sa orange, kiklip mo lang. Yun. Tapos ang dali na itong tanggalin kasi naka-magnet lang siya. Ano. Clip lang. Gray. Ito gray. Clip. Clip ulit. Okay. Mukha na siyang ano. Mukha na siyang Neo. Sana magkaroon to ng mga feature na ano, quick flight. Kasi may pindutan dito sa gilid dyan eh. Nawala pa siyang function ngayon. Hindi pa nagagawa ng DJI. Okay, tatry kong paliparin ito. So ito, na-assemble ko na to. Nakabit ko na yung prop guards. Na-check ko na din kung talagang ano siya, nakalock. Madali naman siya makikita kasi mayroon siyang clip eh. Tapos kung pipindutin mo siya, dito lang sa may ibabaw. Ayan, dito yung unlock tsaka lock niya. Mukhang secured naman. Tsaka mukhang matibay siya. Kasi yung plastic na ginamit sa kanya, although very lightweight, talagang ano siya, yung alam mo yung parang sa prop guard ng Neo. Maganda yung pagka-cut sa kanya. Tapos pwede mo siyang mapagpalit. Ang make sure mo lang yung dalawang orange, ito pala, orange tsaka ito. Nasa tamang position siya. Ito. Tapos yung dalawang gray. Ayan. Hindi sila magkatabi, magka-cross. Okay, so magte-testing na ako first flight. Ng percent ba to? Ayan. Meron itong 76%. Okay, camera over. Heated. What the? Okay, nag-overheat na siya. Okay, sinutdown ko muna. Medyo matagal na kasi siya naka-open. Palamigin ko muna to. A few moments later. Ayan, okay na, lumamig na. Pwede na ito paliwarin. Pwesto ka muna ulit dyan. Manual flight mode. Make sure na naka-sports mode para hindi active yung sensor niya. Hindi siya takot mabangga. Kasi hindi natin matetesting yung ano niya, capability niya sa pagbangga-bangga. Kung
Yan, di ba nakikita nyo naman, well protected siya. So kahit mga light taps lang na ganyan, hindi siya basta-basta magka-crash. Pwede mo siyang ipang digma mode. Tingnan ko hanggang saan ma-detect ng Osmo Pocket 4 to. Nakikita nyo kahit malayo. Gusto ko siyang ibangga sa obstacle kaso medyo kabado man. Sa akin ka na mag-focus. Try ko siya ibangga dun. Bahagyang bangga. Guys, i-risk ko yung drone ko para dito. Try ko siya ibangga dun sa puno. Ayan na. Binabangga ko siya, hindi siya basta-basta babagsak. Kahit pa paano. Kahit paano, pagka nagpalipad ka ng ganito na pag nag-flight ka ng ganito, naka-sports mode ka, kung gusto mong mag-navigate dito sa mga ganitong klaseng area, yung mga mapupuno tulad na to. Ayan, yung mga ganyang area na medyo mapuno, hindi ka masyadong kakabahan na mag-pilot. Yung makapag-record ka ng mga magagandang shot. Kasi nga yung drone mo is meron siyang nakakabit na parang added security. So ayan, medyo makakapag-capture ka ng mga ganitong klaseng footage. Kumbaga less ka ba? Kasi kailan naman magka-clash to pagka nagkaroon ng contact yung propeller mo. Pero pag ganyan may prop guard ka, at least medyo malakas yung loob mo mag-capture ng mga ganitong klaseng footage. Kung medyo malakas-lakas nga loob ko, doon ko siya ilulusong sa may mga puno-puno na yun. So wala, tinadaga. Tsaka pag kasi, alam mo, nabangga ka sa ganong area o ganong spot, paano mo mariretrieve yung drone mo dahil sa bubong na siya babagsak. Hindi siya sa mukha ko. Feeling close. Try ko ngayon siyang paliparin ng mataas. Meron pa ako dito 61%. Pag malayo mukha siyang flip. Mukha siyang DJI flip. Ibalik ko ng normal mode. Magkaroon ako ng obstacle avoidance. Hindi ko alam ngayon kung makaka-receive ako ng wind warning. Kasi pagka yung normal na propeller nakalagay dito, hindi mo siya basta-basta mapagwa-warning. Ganda ng view dito. Dito nga pala kami sa Galilee Wonderland. Dito sa may Bustos. Max altitude. Okay, so nandito na 120 meters. Ang luwang ng lupa dito. Ang dami pa niyang potential for development. Ano to nasa gilid na to? Ngayon ko lang to nakakita. Oh, stig ah. Kitang meron pala siyang camera doon. Ngayon ko lang nakapansin yun. Siguro sa update. Okay, try ko ngayon itong i-return to home. Yan, siya lang mag-isa. Set siya ng flight pattern kung saan siya dadaan. Tignan natin kung gaano kabangis to. Kaya automatic niyang i-avoid lahat ng mga obstacle dito. Tapos gusto ko siya ni-launch, doon din dapat siya mag-land dito. Ito may sahig. Dito dapat. Testing. Saan na ba siya? Saan ka na, boy? Ito na siya. Kaya kang babangga ah. Yan. Mukhang alam naman niya kung saan siya lumipad kanina eh. Diyan ka ba? Sure? Ah, okay. So yun, doon ko siya ni-launch. Doon din siya mag-ano. Doon siya. Okay, tingin ko hindi naman naging sagabal yung propeller guard sa flight capability niya. Mahaba pa din yung flight time na nakita ko kanina. Tsaka yung pag-control sa kanya, wala ka mararamdaman na pagbabago. Wala siyang resistance or whatsoever. Tsaka ang dali niyang i-assemble. Oh. Isang clip lang, tapos clip mo lang ulit. Yun nga lang, talagang meron kang additional bit-bit na ganito. Madali lang siyang baklasin. Tanggalin mo lang yung mga clip. Isa, dalawa, tapos papatong-patungin mo lang. So, diba, sobrang dali. Hirap na hirap ako. Clip lang, tanggal. Tapos,
Hindi. 3 na. Tapos nabitawan ko yung drone. Okay. Ito na siya. Tapos yung drone mo, fold mo lang. Ngayon lang. Para bang mas feeling ko, mas madalas ko na siyang papaliparin ng meron na to. Unless yung kukunan ko siguro is kailangan ko na sobrang habang flight time. Sabi kasi niya, pag daw nilagay mo to, mababawasan yung flight time niya. Pero nakaano kasi tayo battery plus. So meron siyang 52 minutes na flight time. Tingin ko sobra-sobra na yun. Parang talagang enough na siya para ma-capture mo yung kailangan mo i-capture. Tapos ito, gumagana pala itong mga camera na to, yung mga sensor. Kanina yung nakita kong video sa may control. Mukhang ito yun. Mukhang yung camera na to yun. Yung mga detector niya. Yung mga sensor pala. So yun lang naman. Yan. Nakita nyo na kung paano itong gamitin, kung paano mag-function. At sa tingin ko, mas maganda rin na meron kang ganito lang. Parang nakatago lang siya. Tapos option mo kung gagamitin mo siya or hindi. Ako personally, I think magiging very useful to. Lalo sa trabaho. Halimbawa, may kailangan ako i-capture ng mga indoor na mga event. Medyo malakas na yung loob ko nun kasi dati yung Neo, kaya niyang gawin yun kasi meron siya mga propeller guard. Problema kasi kay Neo yung sensor talaga niya. Tsaka yung flight time. Sobrang limited. Sobrang labo ng mga magiging shots mo. Pero dito sa Mini 5 Pro, bukod sa sobrang linaw na magiging mga shot mo indoors, talagang hindi ka mabibitin sa flight time. Meron kang 3 pirasong battery plus kung ang bibilin mo ay yung Fly More combo. So kung meron pa kayong mga question dyan, meron kayong mga comment nyo lang dyan. Meron kayong tanong, hindi comment nyo lang dyan. Ngayon tatry ko sa... Ay, natanggal. Kasi naka-magnet lang talaga siya. By the way, kung hindi ka pa pala nakasubscribe sa channel ko, click mo lang yung subscribe button na yan. Libre naman yun, wala naman yung bayad. Sobrang ma-appreciate ko yan, sobrang makakatulong sa may small channel ko. Sana nagustuhan nyo itong video na to. See you again sa susunod. Bye.